Meron bang second-class Christians? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ate Margie, Abel Kenoshita, and Aquino Christine. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung ating topic po ay patungkol po sa two-class Christianity. Dalawang uri ng Christians. Kumbaga, dalawang klase. May upper class at lower class. Ito po ay maling pananaw, maling paniniwala. Two-class Christianity, ito po yung tinatawag nating clergy and laity. Yung mga clergy, mga kaparian, mga kapasturan, mga missionaries, mga naglilingkod sa church. Tapos yung mga ordinaryong mga Christians, mga engineer, mga janitors, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Laity ang tawag doon. Now, ito po ay mistaken. Two-class Christianity is the mistaken belief that God values certain types of Christians or vocations more highly than the others. True biblical Christianity teaches that all believers share the same status in Christ, though they may have different roles or callings. Napakalaga po nito mga kapatid, kasi inisip natin mga pastor, mga pare, mga missionaries, mga tumutugtog sa church, mga musicians, parang sila yung mas mataas, no? Kasi naglilingkod sila doon sa church. Sabi po dito sa Psalm chapter 24, verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Lahat pagmamay-ari ng Diyos, lahat pagmamay-ari ng Panginoon. Walang bagay na hindi, o tao o nilalang, o living things na hindi pagmamay-ari ng ating Panginoon. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. All Christians are God's priest. Priest, kaparian. Lahat po ng Kristiyano ay mga saserdote o mga priest o mga pari. Now, nung unang panahon po kasi, akala ng mga tao, no, kapag ikaw nagpipreach, ikaw yung nangangaral, ikaw nagbibigay ng sermon, ikaw yung nag-administer ng Lord's Supper, ikaw yung mas malapit sa Diyos, no, mas banal, mas kinalulugdan ng Diyos. Tapos yung iba, mga ordinaryong trabaho, mga nagtatrabaho sa bukid, para bang second-class citizen. Kaya may tinatawag tayong clergy and laity. Pero ang sinasabi po ng banal na kasulatan, for example po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood." Dito po kinuha yung priesthood of all believers, lahat ng mananampalataya, priest. Ibig sabihin, walang laity na para bang, ordinaryong tao. Lahat tayo priest, lahat tayo special. A holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Revelation chapter 1 verse 6, "And He has made us to be a kingdom and priest." Ginawa tayong mga pari sa kanyang Diyos at Ama, to serve His God and Father. So, all Christians are God's priest. Kaya mga kapatid, iba-iba lang tayo ng sanctuaryo, iba-iba lang tayo ng altar. Yung iba nangangaral, gamit yung pulpito, naglilingkod sa Panginoon, gamit yung pulpito, nagbubuklat ng Biblia. Pero alam niyo po, yung mga barberong mga Kristiyano, altar mo rin yan eh. Diyan ka rin sumasamba. Pagbutihan mo yung paggugupit mo ng buhok na para bang ang ginugupitan mo ay ang Panginoong Jesucristo. Kailangan papugiin mo yan. Kailangan magandang-maganda yung pagkakagupit mo. Bakit? Kasi ginagawa mo yan sa Panginoon. So, kahit yung paggugupit ng buhok, isipin mo si Kristo yung pinaglilingkuran mo. Kaya po, makikita niyo po sa banal na kasulatan, no, na lahat ng uri ng trabaho natin na marangal, ito dapat ginagawa natin sa pagsamba sa ating Diyos. Kaya point number 2 natin, all vocations
are God's calling. Lahat po ng trabaho, career, profesyon, ito po ay panawagan ng Diyos. Hindi po totoo na mga pastor, mga pari, mga ministro, sila lang yung tinawag ng Diyos. Mga ministers of the gospel. Yung parang merong elitista ba sa spiritual world, no? Hindi po totoo yon. All vocations are God's calling. Lahat po ng profesyon ay calling po ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos na janitor, yan ang trabaho mo ngayon, passionate ka sa ginagawa mo, calling mo yan, galing talaga sa Diyos yan. Kailangan mong pagbutihin yung ginagawa mo bilang janitor. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang chef, pagbutihin mo as if lahat ng titikim, kung meron kang restaurant, lahat ng mga customers mo, isipin mo si Jesus yan, no? Papatikimin mo si Jesus ng iyong lutuin. Kaya po sabi rito sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord. Lahat daw ng ginagawa mo, gawin mo ito ng buong puso mo, na ginagawa mo ito para sa Panginoon. Not for human masters. Kaya kahit ikaw ay kasambahay, kapag naghugas ka ng pinggan, naglampaso ka ng floor, naglinis ka ng CR, hindi mo to ginagawa para sa iyong boss, para sa iyong amo. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng kaibigan ko, no, pag naglinis ka daw ng toilet, yung upuan, no, yung bowl, toilet bowl. Kapag nililinis mo yan, talagang malinis na malinis as if si Jesus yung uupo dyan. No, napakagandang illustration. Na, oo nga, no? Kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ang pinaglilingkuran mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi po rito sa Ephesians chapter 6 verse 7 and 8, serve wholeheartedly. Pag naglingkod ka, bukal na bukal sa kalooban mo. Pag naglilinis ka ng toilet bowl, talagang bukal na bukal, pinapaputi mo talaga. Pag nagwawalis ka, pinagbubuti mo talaga. Kapag ikaw ay nagkakamada ng mga hollow blocks kasi ikaw ay mason, talagang pinagbubuti. As if yung amo mo ay ang Panginoon. Sa Kanya ka naglilingkod. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Nurse ka ba? Doktor ka ba? Abogado ka ba? Teacher ka ba? Isipin mo yung tinuturuan mo ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Yung kliyente mo si Jesus Christ. Yung pinagluluto mo si Jesus Christ. Wholeheartedly, bukal sa kalooban, as if you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Kaya po mga kapatid, all vocations are God's calling. Paglilingkod mo yan sa Panginoon. Malinaw na malinaw sa dalawang verses na ito, Ephesians chapter 6 at sa Colossians chapter 3, na ang lahat ng profession natin ay dapat ginagawa natin as if ang Panginoon yung ating pinaglilingkuran at hindi yung ating mga human masters. Point number 3, ito po yung pinaka-foundation ng lahat. All of life for God's glory. Lahat po ng bahagi at aspeto ng ating buhay, ito po ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Isa ka bang anak, kuya, ate, tatay, nanay? Lahat po ng mga positions na yon, ginagampanan natin yon para sa kapurihan ng Diyos. All of life for God's glory. Ikaw ba ay teacher, estudyante, computer programmer? Ikaw ba ay nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno? Ikaw ba ay kahit presidente, senador, congressman, congresswoman? Isipin niyo po kung lahat tayo ay may takot sa Panginoong Jesucristo at ginagawa natin ng mabuti ang lahat ng ating trabaho para sa Kanyang kaluguran. Gaganda po ang Pilipinas. Kaya ang pag-asa talaga ng Pilipinas at ng buong mundo ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at yan po ang ating pinapangaral. All of life for God's glory. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay?
ngayon pong umaga, no? Mataimtim nating pagbulay-bulayan itong salita ng Diyos at i-apply po natin ito throughout the day. Not just today, but for the rest of our lives. Number 1, treat your workplaces as sanctuaries. Tratuhin po natin yung ating workplaces. Pwedeng kusina yan. Pwedeng opisina yan. Pwedeng talyer yan, no? Workplace as sanctuaries. Kung ano man ang pinapasukan mo, saan ka man nagpupunta, sanctuary mo yan. Yan ay lugar kung saan ka sumasamba sa Panginoon. Number 2, offer your best to God at all times. Ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi lang yan pagpe-prepare ng sermon, paggawa ng devotion, kung ano yung ginagawa ko everyday. Mga kapatid, naririto ako, nagsishare ako sa inyo para matrain kayo na mas mabuting mga lingkod ng Diyos sa mga workplaces or kung saan kayo itinalaga ng Diyos. Kung ikaw ay nurse, offer your best, pinaka-ekselehente na pwede mong gawin bilang paglilingkod mo sa Diyos. Offer your best to God at all times. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa mall, nagtatrabaho sa coffee shop, do your best. Offer that act. Offer whatever you're doing, your activities, for the glory of God. That's your service. That is your worship. At pangatlo po, pray on behalf of your family and friends. Bakit ko po sinasabing pray on behalf? Alam niyo po, ito yung isa sa mga trabaho ng priest. Nung tinawag tayo ng Diyos bilang mga priest, tayo po yung, we are those people who stand in the gap on behalf of others, for other people. So, we pray on behalf of your family and friends. Titingnan mo kung ano yung mga pangailangan nila, ipagpipray mo sa Panginoon. Titingnan mo kung anong mga pinagdadaanan nila sa buhay, isasangguni mo sa Panginoon. Titingnan mo kung anong mga problema nila, idadaing mo rin sa Panginoon. We pray for our family members, friends. We pray for our communities. We pray for our government. We pray for our country. We pray for our fellow Filipinos. Tayo po yung mga priest of God na inilalapit natin lahat ng mga tao sa paligid natin sa harapan ng Diyos. Lord, kahabagan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng inyong mayamang biyaya. Pray on behalf of others. Kaya mga kapatid, maganda po kung may lista natin. Ngayong umaga, no? Lista natin yung ating mga prayer request. Mga taong dapat nating ipanalangin. Sulat natin sa notebook natin. Alam, mas maganda nga po kung meron tayong prayer notebook, no? Doon natin nililista yung ating mga prayer request at meron na ring checklist doon, no? Kung ano na yung mga sinagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Alam niyo po, matutuwa po kayo na nakikita niyo yung sagot ng Diyos sa inyong mga panalangin at naka-record yon sa ating prayer notebook. Maganda po kung meron po tayo nun. So, treat your workplaces as sanctuaries. Offer your best to God at all times. And pray on behalf of your family members and friends. Para po sa ating discussion, why is it important to treat your workplace as your altar of worship? Bakit po importante na yung ating opisina, yung talyer, yung pinapasukan mo, o kung nasan ka man, kung nasa kusina, kung nasa bahay ka man, bakit mo dapat tratuhin yun na isang altar kung saan ka sumasamba sa Panginoon? Na walang two-class Christianity. Lahat tayo priest of God, priesthood of all believers. At lahat po tayo sumasamba sa kanya-kanya nating altar. Tayo po'y manalangin. Father, thank you that in Christ, there are no second-class believers. I praise you that through the Spirit, I am fully united to Jesus and share in every spiritual blessing. Forgive me when I compare myself to others or when I wrongly divide your people. Please erase the sacred secular divide in my mind. Help me to see the whole world as a sanctuary and my work as a place of worship. Enable me to offer my best to you at all times. May you be glorified. In Jesus' name,
Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister V. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.